Nagsampa ngayon ang reklamo laban sa pangalawang batch ng mga mambabatas at iba pang personalidad. Kaugnay pa rin ang pork barrel scam. Kabilang sa mga ito si Customs Commissioner Rufy Biazon na mariing itinanggi ang mga paratang. Mahigit 37 million pesos di mano ang nakuha nilang kickback mula 2007 hanggang 2009. Katulad naman ng unang batch ng mga sinampahan ng reklamo, ipinadaan di mano nila ang kanilang pork barrel o PDAF sa mga peking NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. Ang mga kasong kinakaharap nila, malversation, direct bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Live mula sa Maynila, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica. Ngayong araw nga inilabas na ng NBI at ng Department of Justice yung second batch ng mga sasabing personalidad na sangkot dito sa tinatawag na PDAF scam. Yung ibang pangalan, Jessica, na lumabas, hindi na naging sorpresa sa atin dahil ilang araw na natin itong nababalitaan. Pero may iba naging sorpresa, kasama na dito si Customs Commissioner Rufino Biazon. Higit 37 milyong pisong halaga ng pork barrel. Yan ang kabuuang halaga ng di umano'y kickback ng 7 dating kongresista mula 2007 hanggang 2009 sa pamamagitan ng pagpapadaan ng kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga peking NGO di umano ni Janet Lim Napoles. Kanina sinampahan na sila ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ng reklamong malversation, direct bribery at Graft and Corrupt Practices Act, kasama ng 27 iba pang individual na sangkot sa maanumalyang paggamit ng pork barrel funds. Imbes kasi na sa aktwal na proyekto ng mga kongresista, sa 5 peking NGO na punta ang kanilang mga pork barrel. Sa Philippine Social Development Foundation Incorporated o PSDFI, Countrywide Agriculture and Rural Economic and Development Foundation Incorporated o CARED, Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated o SDPFFI, People's Organization for Progress and Development Foundation Incorporated o POP-DFI, at Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated o MAMFI. Ayon sa records ng whistleblower na si Ben Harluy, aabot daw sa 9.6 million pesos ang pondong naibigay ni dating Ilocos Sur Representative sa Lacnib Baterina sa PSDFI. Sa halagang ito, 7.5 million pesos daw ang nakickback niya. Si dating Davao del Sur Representative Douglas Cagas, 9.3 million pesos daw ang kickback sa kabuuang 15.3 million pesos na naibigay sa PSDFI at CARED. Ang anak niyang si Mark Douglas Cagas IV na dati ring kinatawan ng Davao del Sur, 5.5 million pesos naman ang sinasabing naibulsa mula sa kabuuang 7.5 million pesos na pondo para sa POP-DFI at SDPFFI. 3.17 million pesos naman daw ang kay dating Davao del Norte Representative Arel Olaño na nakapagpalabas ng aabot sa 7.9 million pesos na pondo para sa PSDFI. Pinakamalaki ang naibigay ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy Jr. na naglabas ng nasa 20.9 million pesos para sa PSDFI. 7.5 million pesos daw doon ang kanya nakuha. 2.4 million pesos naman daw ang kickback ni dating Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia mula sa 6.5 million pesos na naibigay sa MAMFI. Pinakamaliit naman ang kickback di umano ni dating Muntinlupa Representative at ngayon Customs Commissioner Rufy Biazon. 1.9 million pesos daw sa kabuuang 2.7 million na naibigay sa PSDFI. Si Biazon ay kilalang kaalyado ng Pangulo. Hindi po nagiging criterion ang political affiliation ng mga ito. Pag nalalaman na lang ho namin yung political party affiliation, kapag kumpleto na yung ebidensya at kiniklear na po sa akin, saka ko lang pinapa-check yung mga political party affiliation. But we really do not harp on it because it's not supposed to be a criterion. Di tulad ng mga senador na sinampahan na reklamong plunder, malversation, direct bribery at Graft and Corrupt Practices Act lang ang kakaharapin nilang reklamo dahil wala pang 50 billion pesos ang umano'y nakickback nila. Ang naging standards or criteria or parameters po ng pagpipili namin sa batch na ito, kung sino yung mga isasama, ay number 1, the funds involved should be PDAF funds. Number 2, these lawmakers or former lawmakers used Napoles NGOs as conduits.
And then, these are based on the personal or direct knowledge of the whistleblowers, especially Ben Hurloy, and his accounting records, and may supporting documents, especially from COA. Ang proyekto ng 7 dating mambabatas ipapatupad daw dapat ng National Agribusiness Corporation o NABCOR at Technology Resource Center o TRC. Kaya naman damay din sa reklamo ang dating Pangulo ng NABCOR na si Alan Javellana, dating TRC Director General Antonio Ortiz at ang ngayon TRC Director General na si Dennis Cunanan. Pati na rin ang 5 empleyado ng NABCOR, 2 empleyado ng TRC, 10 resident auditor ng NABCOR at 2 resident auditor ng TRC. Dapat lang na isama na rin ang mga state auditors kasi hindi dapat po ito mga nakakalusot sa level nila. Especially na lalo na kung puro parehong mga NGOs ang mga nag-a-appear dun sa mga dokumento na supposedly dumaan sa kanila. Dapat it should have raised a red flag and they should have really exercised due diligence. Naharap din sa parehong mga reklamo si dating Pampanga Representative at ngayon Energy and Regulatory Commission Chairperson Zenaida Cruz Ducut at Celia Quasay. Si Quasay daw ang tumanggap ng kickback para kay Valencia, habang si Ducut naman daw ang tumanggap ng kickback para sa 6 pang mambabatas. Hindi rin lusot sa reklamo ang 2 presidente ng NGO at mismong si Janet Lim Napoles. Dagdag ni Dalima, nakitaan din ng mga questionable transaksyon ang mga nasabing mambabata sa mga taong labas na sa Special Audit Report ng COA. Ngunit kumakala pa lamang sila ng ebidensya ukol dito. Hindi rin daw ito ang huling pagkakataon na may kakasuhan sila kaugnay ng sinasabing pork barrel scam. Halo-halo na, non-PDAF, non-Napoles. Tulad ng mga naunang nasampahan ng reklamo, posibleng malagay din sa lookout bulletin ang mga inireklamo ngayon at pag-aaralan din ng DOJ ang pagpapakansela ng kanilang pasaporte. Sa pahayag ni Commissioner Biazon sa media, sinabi niyang handa siyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Naging tapat daw siya sa kanyang tungkulin bilang kinatawan ng Muntinlupa. Yun nga lang, may ibang tao raw na nananamantala sa proseso. Bukas daw siya sa pakikipagtulungan sa NBI man o sa Office of the Ombudsman upang mabigyan linaw ang issue. Ikinalungkot naman ni Muntinlupa Congressman Rodolfo Biazon ang pagkakadamay ng kanyang anak sa PDAP scam. Palagay ko naman maliliwanagan ito sa pamamagitan ng legal processes. Ako naman ay naniniwala din sa aking anak na pinangalagaan niya rin yung kanyang sarili. Tungkol dyan, baka meron lang mga pagkakamali somewhere along the line. Mariin naman itinanggi ni dating Mindoro Oriental Congressman Rodolfo Valencia ang kanyang pagkakasangkot sa scam. Anya, hindi niya kilala si Napoles at naniniwala raw siyang dapat ma-prosecute ang negosyante dahil sa mga peke umano niyang proyekto. Sinusubukan pa rin namin makuna ng pahayag ang iba pang sinampahan na reklamo. Jessica, kanina kausap natin yung media director nitong si Commissioner Biazon na si Glenda Olidano at sinabi niya na anumang araw naman ay haharap na rin sa media itong si Commissioner Biazon para naman personal na sagutin ang mga ngayon ay namumuong tanong sa isip ng taong bayan. Samantala itong si Congressman Biazon naman, ang ama ni Commissioner Biazon, ang sabi niya sa ngayon daw nag-iisip pa ang kanyang anak, pero ang pag-amin niya dito, Jessica, isa daw sa pinag-iisipan ng kanyang anak ngayon malamang ay kung patuloy pa rin itong mananatili sa pwesto o magbibitiw na. Jessica? Okay, kasi kumbaga, Sherian, pangalawang matatawag ba nating bukol ito para kay Biazon dahil nung una, mismong si Pangulong Aquino ang bumatikos sa kanya sa SONA, no? And then people were expecting na medyo mabigat kasi mga binitawan, bibitaw na siya, pero hindi siya bumitaw, he stayed on, and then another one comes along today. Oo, Jessica, tama ka dyan. Katunayan, may iba pa siyang tauhan na mga nakausap natin, pati yung mga ilang malalapit sa kanya. No? At ang sabi nga, meron daw silang naririnig na bulong-bulungan na hanggang December 31 na lamang daw mananatili sa pwesto itong si Commissioner Biazon. Dahil nga meron daw balak ang Pangulo na palitan na lang siya o kaya ay magbalasahan sa BOC. Pero ang sinasabi naman nila ngayon, nung mga malalapit nga kay Commissioner Biazon, parang ngayon daw medyo nag-iisip na nga itong si Commissioner Biazon, kung iiwanan na yung pwesto dahil medyo napapagod na rin siya sa mga nararanasan niya ngayon. Jessica? Okay, in the meantime, doon sa complaint ng
DOJ laban sa mga mambabatas at mga personalidad na ito. Sherry Ann, pareho lang ba yung, kung matatawag din natin itong modus dun sa naunang batch, yung pork barrel nila, pinadaan sa mga NGO na yung pala peke and matitrace all the way kay Janet Lim Napoles. Ganon din ba itong parang process na pinagdaanan nito? Yes, Jessica. Ito, yung base dun sa naging paliwanag kanina ni Justice Secretary Leila De Lima, no, ganito rin yung naging proseso. Yung PDAF ng congressman ipinadaan sa isang NGO na dapat sana naman pagdating sa isang NGO, padadaanin naman sa isang implementing agency. Ang kaibahan lang dito, Jessica, yung ibang mga pangalan na lumabas ngayon sa listahan ng mga NGO, may ilang mga bago sa ating pandinig dahil marami nga yung sinasabing NGO ni Napoles, no? Pero yung iba, medyo luma na to. Mga narinig na natin yung pangalan, Jessica. Okay, meron lang ako mga pangalan na nabasa ko na sangkot di mano dun sa mga unang leak pero wala dito sa second batch. Tama ka doon, Jessica. Pero yun nga, no, sabi rin ni Secretary De Lima kanina, masasabing hindi pa talaga totally natapos yung investigation nila dahil meron pa silang mga hinahanap o hinihintay na mga dokumento para ma-review nila kung may mga bago o may mga luma pa rin na mga NGO na lalabas. Sabi nga niya kanina, nag-a-attempt sila na makakuha ng iba pa mga dokumento maliban doon sa 2009. Kung pwede nga raw pataas pa sa 2009. Pero hanggang ngayon nahihirapan sila, kaya ang naging resulta nga nito, ito munang partial ay nakuha nila ang inilabas nila ngayon. Okay, Jessica? so kung may batch 1, may batch 2 na, may batch 3 pa raw ba? Oo, Jessica. Sabi mismo ni Attorney Baligod sa isang interview, no, ang tingin nila aabot sa 5 batches yung paghaharapan daw ng kaso. Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.